Ang duda ng iba, kasi ibang mga sinasabi niya publicly available yung mga impormasyon. So what could Katulad, stop someone, a bogus witness for instance, to come up with a narrative using publicly available details and add or embellish those details and actually, claiming that that's wala po siyang mapapala para magsinungaling kasi number one, wala hong trade-off dito na pag nagtistigo ka, i-dismiss ang kidnapping case mo. Malabo hong mangyari yon. Ang private prosecutor sa kidnapping, si Attorney Roque. mm, Si Ramil Madriaga nag-file, sa tulong ni Ramil Madriaga, nag-file ng falsification of private documents, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung mga farmers laban kay Attorney Roque. Yung isa sa akusado, si Rosendo Madriaga na pinsan niya, nag-file ng criminal complaint against Attorney Roque for the violation of Anti-Torture Act. Ang kwento niya, doon sa salaysay na hawak ko, tinorture siya, tinubig siya, kinuryente siya sa harap ni Attorney Roque at ng mga victims ng kidnapping, allegedly yung pamilya Lu. So, yung ginagawa niyan to, walang kapalit. Ano to sabi niya nga, gusto ko lang ilabas talaga. So yung sinasabi nilang may kapalit, nakipag-deal sa administrasyon, di i-research niyo ho. I-monitor niyo yung kidnapping. At actually, ang magiging participation ko diyan, baka next week or this week, magpapile pa lang ako ng entry of appearance. Kasi yung stage ng kidnapping, patapos na po ang prosecution evidence. Pwede siyang makonvict dito, pwede siyang maging guilty nang walang independent dito sa ginagawa niya to. Kamusta naman po pala yung seguridad ng pamilya ni Ramil Madriaga? Hindi po kasi biro itong kanyang isiniwalat. Well, kausap ko yung ibang kapatid sa messenger kanina. Kahit daw sila nagkakagulo-gulo na, kasi sabi nga sa akin ng isang kapatid niya, hindi sila magkasundo. Kasi yung iba raw talagang diehard. Talaga raw diehard na DDS. Na yung iba naman, nagising na, hindi na raw sila DDS. So, magulo sa pamilya, pati mga anak apektado. Kasi meron daw siyang anak na nag-aabuga siya din. So, apektado rin emotionally yung anak sa nangyayari. Lalo na nung nakasuhan yung ama nila ng kidnapping. Siyempre, financially apektado yung pamilya. Wala naman siya binabanggit sa mga visit namin na may threat sa pamilya niya. Although, siyempre, nagiging mailap sila, lalo na yung misis niya. Mm. By the way, kanina lang po itong yung sulat niyo sa Office of the Ombudsman. So wala pa kayong sagot na nakukuha dito, no? Wala Tama? pa ho. Actually, we don't expect any answer, no? Siguro it's up to the ombudsman to initiate further investigation. Kung gusto nilang malaman yung lalim ng kwento na yan, puntahan nila si Ramil, nandun lang yan. Kung kinakailangan mag-submit ng additional evidence upon interview ng ombudsman, so be it. Kung kinakailangan ma-interview siya through Zoom interview ng ombudsman, much better po yan. Kung papapasukin ng media for interview, much better po yan. Wala ko tayong tinatago dyan. Pero outside of the cell phones that you were talking about, meron pa po ba siyang ibang mga ebidensya that would back Sa his ngayon, claim? ang nagre-rely lang kami na mabuksan yung contents ng cellphone niya. Mm-hmm. Tapos siguro sa mga susunod na araw, titingnan ko bibisitahin ko yung residence niya para makita mismo yung mga motor na iniregalo daw sa kanya ni former president. Gusto ko rin makita yung mga rehistro nun kung kanino nakarehistro yung mga motor. Kasi yung sabi niya, hindi ko kayang bumili ng 2 Ducati saka 2 Harley Davidson, sabi niya gano'n. So sabi ko, bibisitahin ko yan. Masyado lang mabilis yung pagkakataon. Alam mo naman, Christmas season, busy days, di ba? Mm-hmm. So, masyado lang mabilis. Pero we will try to gather slowly yung mga sinasabi niyang kagaya ng simulan namin sa motor, sa cellphone. Slowly lang. Again, pala, gano'ng katagal po nagtrabaho si Ramil Madriaga sa Vice Presidente? Ang sabi niya, he was introduced to then Mayor Sara around 2018. Okay. Tapos continuously na yan hanggang magka-eleksyon. Tapos naputol lang daw yung ugnayan niya nung simula na siyang, doon sa sulat to, no? Nung simula na siyang atakihin sa programa ni Attorney Roque doon sa isang programa sa SMNI. At yung pagpapile niya ng land grabbing case kay Attorney Roque at yung demandang kidnapping, doon na totally sila nagkahiwalay ng mga panahon na yun. So maybe that was 2023. So officially naging employer niya yung Vice President, tama po ba? Ay, hindi ho siya naging empleyado, wala ho siya sa plantilla. Hindi ho. Okay, Ang so sabi wala sa niya, plantilla, hindi official, pero tumatanggap ba siya ng ang remuneration sabi from niya, the he Vice operates President?
he operates behind the scene. Diretsong tanungan, kumikita ka ba dyan sa ginagawa? Meron naman, attorney, binibigyan naman ako dyan. Pag binigyan ako ng 3 milyon, syempre, meron akong kuha dyan. Pag binigyan ako ng 10 milyon, syempre, meron din akong kuha dyan. Syempre, tao lang, di ba? Kailangan maghanap buhay. Sino Pero wala siyang nagbibigay? plantilla na tinatawag Oo. nating sumasahod ng 15-30. Definitely, hindi po. Okay, pero sino nagbibigay ng pera sa kanya? Yung Vice President? Meron time na si former president daw, binibigyan siyang pera. Yung kay VP Sara, hindi ko natanong ng diretso kung magkano binibigay sa'yo monthly, to be honest. Pero binibigyan siya ng monthly. Hindi ko namin napag-usapan yung bigay monthly. Pero binibigyan po siya regularly? Hindi ko na-discuss yan. Basta one time, nabanggit niya lang sa akin na mayroong pinatrabaho sa kanya is that binigyan siya ng 10 million, yung 3 million operational, yung 7 million panggastos. Sa kanya na? Yes. So parang per project? Kung anong Siguro papagawa sa per kanya? project, pag may lakad, ganun. Okay. Yung former president, si Rodrigo Duterte, magkano naman yung naibibigay daw sa kanya? Detalye, hindi ko na yung exact amount. So, sinabi niya lang, at one time, meron yung pinapatrabaho sa kanya. Pinapahanap si Asierto, si Colonel Asierto, no? Remember Asierto, yung nag-testify sa Quadcom. Ang sabi niya, he was tasked to locate, hanapin si Asierto, at inabutan siya ng budget noon, ang sabi niya 10 million. Ano raw yung gustong ipagawa sa kanya kay Asierto? Basta sabi niya, akong humahunting yan, ako humahanap dyan. Ba't mo naman hinahanap? Kasi at that time daw, naghahanap na ng mga ebidensya si Asierto. At ang sabi niya, alam niya, marami na kuhang ebidensya si Asierto. Kaya nga pinapahunting sa kanya. Pero hindi niya rin nahanap daw. Pero binigyan daw siya ng pera. Magkano po? Ang sabi niya is 10 million. Bukod pa rin sa kwento niyo kanina, 10 million? O ito na yon? Yan na yun, yung 10 million na sinabi niyang operational funds niya. Tinanong ko ako nasaan niyang nag-abutan sa isang gasolinahan, I think Petron, na malapit doon sa, ano pa yung nagsarang chocolate house pa yun? Sa may QC, oo. Yeah, meron daw isang Petron gas station dyan. Doon siya inabutan ng pera. Familiar sa kanya yung lugar kasi malapit daw yan tindahan ng mga may parts ng motorcycle daw dyan. Dahil mahilig daw magmotor si former president. Willing din po ba siyang buksan yung kanyang mga bank accounts? Oo, wala naman itatago yan. Kasi may nabasa akong article niyan, pagbukasan ng bank account, bukasan, pati cellphone, bukasan, pati bank account, walang problema. So kung merong binigay na pera sa kanya supposedly, ano ba yun? Hindi niya dineposit? O meron siya dineposit that Well, would... Christian, hindi ko natanong yan. yung ganyan, yung detalye na ganyan. Okay. Kasi Pero kung may mapag-usapan po yan opening ng bank accounts, okay lang. Opening ng contents ng cellphone, okay lang yan.